Magandang araw. So, ayun na nga muna for today's video. Maglilinis ka muna ako ng sapatusan ng mga alaga ko. Gawa nga na ang dami-dami ko na naman nakikitang alikabok sa ilalim. Tinanggal ko na nga muna lahat ng sapatos para malinis ko ng maayos ang loob at mapunasan ko na nga rin. Ang dami nga nilang pares ng sapatos. Yung iba hindi na nila sinusuot at maliit na nga din sa kanila. Hindi ko naman tinatanggal dito sa sapatusan at si ina nga lang talaga ang pwedeng magtanggal niya. Kaya ayan, pinagkakasya ko na nga lang talaga silang lahat sa lagayan. Pinunasan ko na nga rin isa-isa para malinis naman tingnan kahit konti. Araw-araw kasi nila itong ginagamit kaya magdudumi talaga. Buti nga mga alikabok lang ang dumadapo dito. Sa atin kasi sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, Diyos ko puro di mga sapatos doon maputik lagi. Kaya naman maigi pang magtsinelas na lang. Tsaka madalang nga lang talaga ako magsapatos lalong-lalo na pag nasa probinsya ako. Tsaka naiilang talaga ako magsapatos pag nasa amin ako. Ba naman lahat ng madaanan ko abay nagtatanong kung saan ako pupunta. Pagkatapos ko malinisan tong lagayan ay binalik ko na nga rin isa-isa tong mga sapatos ni Bunso. Pinagpatong-patong ko na nga rin yung iba at hindi na nga rin talaga magkasya. Meron pa nga siya nakabukod na 2 sapatos at yung isa nakabox pa at hindi pa talaga nagagamit. Halos mapuno na nga ng sapatos itong lagayan ni Bunso at etong mga tsinelas siniksi ko na nga lang para magkasya silang lahat. Sinarado ko na nga at baka mamaya magtakbuhan pa sila. Diyos ko porde. Sinunod ko na nga rin to kay kuya at kita nyo naman yung damitan niya para may dumaan na namang bagyo. Kung sa bagay, pag hindi nagkalat yung mga alaga ko, wala naman akong gagawin dito sa bahay ni ina. Medyo inaantok pa nga ako ng mga oras na yan, kaya naman inagahan ko talaga maligo para ma-wash out naman yung mga katamaran ko sa katawan. At panigurado to, sa gabi na ulit ako makakapagsuklay. Size 39 na nga palang sukat ng sapatos ng alaga ko kaya good luck na lang dito sa lagayan niya. Parang kailan nga lang mga bulunggit pa tong mga alaga ko pero ngayon grabe mga dambuhala na sila pag natabi sa akin. Edad na nga lang talaga ang nadagdag sa atin mga manay at hindi na height kaya sign na siguro to para umuwi naman tayo ng Pilipinas. At ayun na nga mga manay, pagkatapos ko nga mabacuum tong sapatusan ni kuya, pinunasan ko na nga rin isa-isa yung sapatos niya katulad ng ginawa ko sa kabila. Pagkatapos ko nga dito ay aayusin ko lang ng konti yung pagkakasalansan ng mga pajama ng alaga ko at parang magulo na naman niya sa paningin ko. Minsan kasi itong alaga ko namimili na ng isusuot niya kaya ayan medyo nagkakarambol-rambol na nga dito sa damitan niya. Dati nung maliliit pa mga alaga ko, pinaghahanda ko talaga sila ng mga isusuot nila at nilalagay ko nga lang dyan sa kama. Pero ngayon pinagbawalan na talaga ako ni inang at hayaan ko na daw yung dalawa para matuto naman sila dito sa bahay. Yun pa nga ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa mga amo ko kasi bukod sa mababait sila, hindi talaga nila ini-spoil yung mga alaga ko. At alam niyo ba mga manay na binigyan din ako ng permiso ni ina na pagsabihan ko daw yung mga alaga ko pag nakakagawa sila ng mali. May mga ibang amo kasi talaga dito na nagagalit sa mga kasama nila sa bahay pag kinukurek ang mga anak nila na kala mo laging inaapi. At buti na lang masunurin talaga itong mga alaga ko at nakikinig talaga sila sa akin kaya naman hindi ako masyadong nai-stress dito sa bahay ni ina. At pagkatapos ko maglinis sa kwarto ng mga alaga ko ay dumiretso nga ako dito sa kusina para mag-check naman kung anong kakainin namin ngayong pananghalian. Madami namang natirang ulam kahapon kaya naman ito magsasaing na nga lang ako ng kanin ngayon. Nagbabaon naman lagi ang mga amo ko kaya kadalasan kaming tatlo lang talaga magkakasabay kumain sa pananghalian. Sa gabi na nga lang talaga sila nagkikita-kita pero pag wala namang pasok ang mga amo ko sinusulit naman nila yung mga oras nila sa mga alaga ko. At yun naman talaga importante mga manay kahit anong busy pa natin sa trabaho dapat maglaan tayo palagi ng oras para sa mga mahal natin sa buhay. Ay, bigla tuloy ako nalungkot. Parang ang sarap umuwi ngayon ng Pilipinas, lalo na't magpapasko na naman. Diyos ko puro day. Lumabas nga muna ako saglit ng bahay para bumili ng juice dito sa tindahan. Nagtingin-tingin na nga din ako ng mga presyo ng mga chocolate at baka sa katapusan makabili naman ako paunti-unti pandagdag sa ipapakargo ko sa Pilipinas. Etong hawak ko nasa 300 plus pa yan, kaya siguro antayin ko na lang sila kung kailan sila magsisale. Etong juice nga lang talaga ang sadya ko dito at kumuha na nga ako ng isang pack at dumiretso na agad ako sa counter para magbayad at para makauwi na nga rin agad. Malamig na nga rin palang panahon dito ngayon kaya hindi na ako pwedeng lumabas ng hindi naka-jacket at baka sipunin ako. Pagka-uwi ko nga ng bahay ay nakisuyo sa akin si Bunso na ipagbalat ko nga daw siya na itong apple at orange at biniro-biro ko pa nga sabi ko sa kanya himala kakain ka ng prutas. Eto na nga binalatan ko na nga isa-isa at medyo maasim nga pala tong apple green kaya naman minsan pag nakain ako nito dinudutot ko talaga sa asin. Pag nakikita ako ni Bunso na ginagawa ko yon napapangiwi na nga lang talaga siya sa akin. Binalik ko na nga lang uli dito sa kusina yung mga binalatang kong prutas ba naman yung nag-request nakaidlip na. Hindi naman niya ito makakain lahat kaya eto makikihati na nga lang din ako. Ang bilis talaga ng oras pag madami tayong ginagawa at eto nga hindi ko na malaya na gabi na naman pala at nakaramdam nga din ako ng gutom ng mga oras na yan at buti na lang may mga cup noodles pa dito sa cabinet ni ina. Wala kasi akong bahaw na natira kaya magtiyaga ako dito sa cup noodles. Maglalaga pa nga sana ako ng itlog kaso nga lang sinasapian na nga talaga ako ng antok dyan. At habang inaantay ko nga maluto ang noodles ay sumilip nga muna ako dito sa bintana. Mag-aalas 12 na kasi na madaling araw kaya mangilan-ngilan na nga lang talaga ang dumadaang sasakyan. Naghahanap pa nga ako ng Christmas lights baka sakali may makita ako kaso nga lang wala. Kinaumagahan niya, inutusan naman ako ni inang para bumili ng tinapay. Sa likod nga lang pala ito ng grocery na lagi kong pinupuntahan at ang galing nga lang kasi nakapalibot na sa amin lahat. Gaya na lamang ng remittance, coffee shop, bakery, supermarket, fish market, hardware at laundry shop. O diba ang galing? I-gypsum bread nga pala itong mga manay at bumili nga lang ako ng 20 pieces at umuwi na nga rin agad ako. Dadaan pa ako sa laundry shop para naman kunin yung mga pinalabhan ko kahapon. Pinagsabay-sabay ko na nga lang para isahang lakad na lang at madami pa nga talagang nag-aantay na trabaho dun sa akin sa bahay. O siya mga manay hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!